We are here now sa Alex Calleja. We guys here sa Alex Calleja na tour niya in Canada. First ano ata to? First in Calgary. So manonood tayo. Sarado pa yung ano pinto. Sports bar. So pila-pila. Doors open at 6. So we are waiting right now. Tingnan natin kung wow! Look who's here. Ang aga nyo dumating. Sige. Sige. Kaya tinatawag din natin ito yung mga friend. O, humay ka dyan. Ayan, ating palaban. Ang ganda-ganda mo ko. Pagkatapos ako magluto. Ayan, hintayin natin guys mamaya. Wait lang. Oh, sige, Fia. Here's my leader of the brand, the president of the ay, syempre. Mamaya makita tayo doon. Okay. Jay Marapila is in the house. Hello. Mabait na nila. Lapit na guys, oh. Ang liit lang ng ano, ng Patingin ng wedding ring. ng location. So, tanong mo lang si Alex. Dito, kamusta kayo? Hindi kailangan How are you? Oh, may pinag-chichismisan sila, madam. We're still waiting. Time check. Sino yan? 6:30. Ibulong mo sa akin. So, maaga pa. Joke lang. Pero mga 7 lalabas si Alex. Kamusta po? So, hintayin natin siya lumabas. I like your Tiffany. Yeah, we're waiting for... Meron ako, nalimutan ko lang. Of course, Filipino pa rin ang nandito. And dahil namibis natin ang comedy bar na Pilipinas, di ba natin? So, si comedy bar na ang lumapit dito. Ano yung comedy bar na malapit? Sabi mo dito? Love Life, yeah. Laman ng Carmen, no? Ito laman na laman kasi doon siya nag-work sa tabi nun. Burger King ng Timog, ayun. So, dito nga lang walang bakla. Si Alex ang pumunta. Pero I know sila, sila Gladys. Gladys sila yun sila Petit. Sa Edmonton. But here si Alex. Hindi nyo ako naririnig. Ang ingin ni Roberta Alberta. Ayan, Roberta Alberta is in the house. Putukin. Kaya Tagalogin nyo na lang. Diba? May puto ka, Rexona. Hindi yan bayabas, ulul, putok yan, Rexona. Tapos kaya sa kaibigan. Nagagay mo lang po. Makalantak ng nacho. Pinuhin mo. Tatlo po. Sabi ko sa'yo, basta kayo natin equal tayo. 3 hours sa hair and makeup yan, girl. Magaling dito. Sisira yung set ko. Kaya umantabay kayo dahil paalala nyo na sa akin kasi ako napuputol ha. Sa yung mga talaga, kaya hindi alam ng mga lipstick yung talagang pinay, na kailangan natin ng protection. Yung iba, hindi yung mga lipstick, kailangan nyo hindi nag-smudge. Dapat, hindi kailangan kuhanin kayo ng protection against nachos and sinigang and... May sumigaw, sponsor mo yan! Sponsor mo kayo? Gandang gabi po. Bakit? Ngayon ko lang nalaman eh. Kayo po, sponsor din? Lahat na nasa parang magkakamadyog lang kayo. Yung tinigil yung madyog, putang na natin tarantadong kumedya natin yun. Yung iniwan yung mesa na kano pa. May isa pa tayong barkada na ayaw natin yung bad breath. Sino pa yung bad breath? Siya pa yung mahilig bumulong. Tapos yung bulong mahangin pa. Kala niya gulat na gulat tayo sa sinasabi niya. Hindi niya alam, gulat na gulat tayo sa naamoy natin. Inis din ako sa commercial ng toothpaste. Sa commercial, buong-buo yung toothpaste yung ginaganon pa, di ba? Sa buong toothbrush yung ginaganon. Nakita ka ng nanay mo, patuwa ka sa Pilipinas noon. Kalahati lang na napupunta sa ngipin mo. Yung kalahati sa lababo, tigilan mo yan. Speaking of nanay at pagkukwento natin ngayon, nanay ko is 94 years old, mga kaibigan. Nagsusugal pa yan hanggang ngayon. Pag nagpapaalam dati sa akin, pagsugalin mo na ako, Alex, maikli na lang ang buhay ko. 56 pa siya noon. 94 na siya, hindi pa siya napatay na lahat ng mga kaibigan niya.
Gusto niya rin mag-celebrate ngayon ng 95 birthday. Gusto niya bongga. I-RSVP ko rin yung mga friends niya. Pagbalik sa akin, RIP ang sagot. Nagsusugal. At minsan may kukwento ko sa inyo, nagsugal, mga 80 years old, nagkwento siya sa akin, nagsugal siya, nanalo siya ng 15,000. At ang mga matatanda, pag nananalo, may pera, saan nilalagay yung pera pag ayaw lagay sa wallet? Sa bra. O, mas kita, sabi ka agad, sa bra. So yung 15,000 niya, nilagay niya dito yung 7,000, dito yung 8,000. Sabi ko, ba't di 7,575? Sabi niya, mas maliit yung suso ko sa kaliwa. Totoo! Tapos yung wallet niya, 50 pesos lang. Sumakay ng jeep, alas 2 na madaling araw. Nagka-hold-upan. Totoong story ito, 3 hold-upper. Yung 2 hold-upper, ang lulupit sa ibang mga pasahero. Inaagaw yung mga kwintas. Yung nanay ko, may na-assign na isang hold-upper. Naipag-negotiate tatay nanay ko, tinawag yung matanda na siya, tinawag yung hold-upper na, anak, pag tinawag ka ng matandang anak, lalap mo talaga yung puso mo. Sasagot ka lang, ano po yun, nay? Kunin mo na yung 50, ibalik mo na yung mga pictures ng apo ko. Habang binabalik ang pictures, kinukwento pa ng nanay ko yung background ng bawat apo. Yan yung matandang apo ko. Naku, pinay ng unang apo ko. Napakakulit niyan. Inabuhin siya siguro yung hold-upper. Binalik na yung wallet. Nice sa inyo na yan. Nagdagdag pa ng 100. Sa hold-upper na yun, kumita pa yung nanay ko. Na may 15,000 sa bra, remember? Kaya yung nasa presinto na sila lahat, nag-iiyakan yung mga pasahero, yung nanay ko lang inip na inip. Matagal pa ba yan? Tapos lumapit yung pulis, sabi, kayo po, ano pong ginagawa niyo dito? Na-hold up din ako, anak. Umanak na naman. Gusto ko lang umuwi, gusto ko lang matulog, alas stress na yun. Hinatid pa yung nanay ko ng pulis, ng mobile. Sa hold-upan na yun, kumita ang nanay ko ng 15,100 kasama yung panalo. Pero masaya ako dito, first time ko sa Calgary. Ang ganda nitong lugar na to, no? Lakas maka-social, promise, no? Oo. Sige. Chicken wings naman nila. Parang gusto ko sumali sa kainan na yan. Parang, sino may birthday? Hindi, magaganda itong mga to, promise. Alam, parang natin, maganda po yung sponsor niyo? Okay, I've been married, by the way. I've been married for 28 years. Opo, huwag tayo pumalakpak ha. Tama yung ganyan na attitude dahil hindi mo masaya. May anak ako at unti-unti na ako naiinis sa anak ko dahil mukhang yung mga lahi, yung mga generation ngayon, medyo nagiging weak na generation ngayon. Kasalanan din natin eh. Sa school, dapat may award na lahat ng mga bata. Kasi pag wala raw award ang isang bata, made-depress, mawawala ng pag-asa sa buhay. Kaya anak ko nakareceive ng award, Best in Sitting Down. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin yung... Eh dati, di ba natatandaan niyo ba yung classroom natin? 3 lang ang award. First honor, second honor, third honor. The rest, bobo. At tanggap natin yun. Hindi tayo pinoprotektan sa stress. Dapat lang tayo may stress habang maaga pa. Ano nakaka-stress? Nag-e-exam ka, ang aga mong natapos, ang yabang mo, pinasa mo yung test paper, tinitignan mo yung mga classmate mo. Mga bobo. Diba? Mamaya, hinihintay mo yung pangalawang matatapos para malaman mo na gano'ng katagal yung sumunod. After 30 minutes natapos, hintay mo. Oh, ba't kayo ka lang? Nasagutan mo yung tanong sa likod? May tanong sa likod? Oh, yan ang stress. Diba? Sa class, naalala niyo may class officer election, iniiwan ka ng teacher. Oh, you decide for yourself. Diba? Tapos tatayo na yung bida-bida mong classmate na lagi nagpapaalala sa assignment na nakalimutan na ng teacher. Pauwi na kayo. May assignment. Nasa ka sa ngayon, buntis, 10 anak. Susulat mo. May mga galing ka classmate na magaling magsulat, no? Yung pantay talaga. Ikaw pag nagsulat ka, parang kung saan napupunta yun. Ayoko ng whiteboard, yung marker na yan. Ayoko ng mga LED. Ayoko ng, gusto ko pa rin yung chalk. Saka yung blackboard. Yung chalk, nagpatibay sa baga natin yan. Hindi nalaban yung COVID dyan. Yung chalk, pinabalutan ng chalk yung ano natin.
Gusto ko yung pinagbubura yung pressure, tapos nagaya sa yung teacher mo, binato ka. Ang saya pag tumama, may usok eh. Ang Pinoy pa naman, tatawa muna bago maawa. Kawawa na. Pag nag-eleksyon, no, president. Alam mo, gets ko lahat eh. Yung president pag na-eleksyon, first honor yun, vice president, second honor yun. Secretary, magaling magsulat. Treasurer, may kaya yung mga magulang. Kaya umuwi ka, bigat ng bag mo kasi puro barya yun na nakabalad doon sa pad paper, collection yun para sa Christmas party nyo. Yung auditor, ino-audit niya yung treasurer kasi muntik na siya maging mayaman, kaya lang hindi pa ganun kasala sa treasurer. Hindi ko lang maintindihan, kunyeta ako nung ginagawa ng PRO. Tapos pagbalik ng teacher, alam mo pabor sa mga eleksyon, hanggang sa news, pag news, maganda ka eh. Wala kang utak, basta ganda lang. Pero alam mo, hindi siya pabor sa escort pag nagsabi yung teacher ng okay ito lahat, pero escort? Sinong bumoto kay Edward? Di ba, di tayo masyadong sasaktan nun. Walang protection tayo nun. Sinihan, ang sinihan, hindi ako bilib mo yun sa mga guaranteed seats. Yung pagdating mo, may upuan ka, may sine, simula ng sine. Nainis ko yung pagdating mo, tapos na. Walang stress yun, alam mo na kung sino yung pumatay eh. Kahit ulitin mo, hindi ka na niya manuloko. Ulol, kahit mabait ka, killer ka, hayop ka. Nakakabisit lang yung panahon na yun. Pag may nakasabay kang nanood na hata, nasimulan, natapos siya na hata, marinig mo yung bulong eh. Diyan siya. Diyan yan papatayin. Guaranteed seats. May gusto ko talaga yung walang... Dati nga yung siniyan eh. Pinapamukha sa'yo na mahirap ka. Hinahati sa mayaman at mahirap. May deluxe, may premier. Napag-aksidente ka, napakat sa premier. Talaga, i-judge ka. Dito. Doon ka sa mga walang trabaho. Ngayon, ginagawa nila yung siniyan daw. Kasi di ba nag-pandemic, nasa bahay lang tayo. Yung siniyan, ginagawa ng parang feel at home. Home experience. Pahiga na ng pahiga, di ba? Invisible, pahiga ka na eh. Hindi nag-work yun. Kung gusto niyong maramdaman ko na nasa bahay ako habang nasa sinan ako, magtayo ka ng nanay doon, magpatayo ka ng nanay sa gilid. Nang daktak habang nanonood kayo ng sine. Dati nanood! Yun ang feel at home. Masyado natin binibibi ang generation ngayon. Pati, tamo ha, yung anak ko, nadapa, umiyak, yung nanay, nataranta, tuloy natin sa ospital, dinala namin sa ospital, CT scan, x-ray, MRI. Pagdating, pagbalik namin sa bahay, ako na umiiyak. Mahal eh. Dati, pag nadapa ako, duguan na yung mukha ko, dugo na yan. Anong sasabihin ng nanay ko? Halika dito, gaganyan nila yung papa ako. Tapos tatanong ako, 1 plus 1, 2, okay ka ba? Nung 80s ka lang makakita ng mga naglalaro ng mga duguan na masaya. Gamutan, sira ulong betadine yan, tinanggal yung hapdi ng gamutan ng sugat. Ngayon lang ako nakakita ng ginagawa yung anak ko nakangiti. Daddy, hurry up kasi naglalaro ako. Parang tatong bata ko. Anong ginawa ng betadine? Ba't walang hapdi yun? Ano, pag pumasok ng betadine sa sugat, negotiation lang. Hi, germs ka? Basta na lang parang hindi masaktan yung bata. Ay, miss ko yung... Ba't ako nadapa ng 80s, hindi ko pa may sakit nadapa. Problema ko yung gamutan. Yung Bertayolate. Sa ulul na gamot yun. Pagpasok sa sugat, nananampal ng germs yun. Pag ikaw germs ka? Hindi. Wala akong pakialam. Papatayin nun kahit healthy cells. Papatayin nun. Mailigtas ka lang. Pag hindi nag-work, may tropa yung hype na yun, yung angko-oksinada. Nasa bote palang bumubula na ibabaw. Kapag nilagay mo, parang sunog, pati yung skin mo eh. Ligtas ka, pero sunog yan. Tapos, yung tropa nilang tahimik, yung alcohol. Yung talagang pang pinali yun eh. No, pag ginano na yung alcohol ng nanay mo, hindi na ang gagaling ng mga nanay. Itong apat at mo, ang mga nanay talaga. Mga chismosa sa barangay itong apat at ito yung mga nakaksilip sa game, pagkabi hindi mo na mag-organizes. Yung may bago silang TV. Pero ang tanong, masaya pa sila. Yung mga nanay na, yung dati ka,
Sisermo na ka habang gagawin yung ano yung bago itampi. Gumagano ka na, magabago na ako, pagdampi ng ano, ng alcohol, flashback yung buhay mo tayo. Saka sa tanong ka na nanay mo, yung alcohol, iba yung may powers yung alcohol na pag dinampi sa'yo, tanong ka na nanay mo, ma'am, di pa? Ma'am, hindi na po. Umabalik yung hapdi nun. Sa ihip ng pagmamahal ng nanay. Ang nanay lang ang nadapa ka, papaluin ka kasi ayaw kanyang masaktan. Sa mga nanay, budol-budol ang mga nanay, promise. Budol-budol. Yan yung pagpasko, marami kang pera. Concern yan, mawawala yan. Tago ko na lang yan para hindi mawala yan. Iiyak kapag nawala yan. Pag binigay mo sa nanay mo yun, hindi mo na makakuha yun. January, bigyan mo, yung pera ko. Pera mo? Siyam na buwan kitang dinala sa... Siningil pa kitang hayop ka. Pag muli, abonado ka pa kung may pera pa ako. Sobrang sugarol na nanay ko, tinutulungan niya ako magsinungaling pag may maniningil na. Si Aling Estiling, Aling Estiling ang pangalan mo, tanda-tanda ako. Papunta si Aling Estiling. Pag hinalap ako, wala. Sa nagpunta, hindi nyo alam. Opo, kakatok yun. Nanay mo, wala po. Ba't hindi ting chinelas? Lumabas po siyang nakapaa. Sa nagpunta, hindi po namin alam. Anong oras babalik? Ma! Anong oras ka nung babalik? Hindi na-inform. Nanay ko lang nagpaniwala sa akin ng Cebuana na Villarreal paggawaan ng TV. Nawawala yung TV namin. Sabi sa TV natin, pinagawa namin sa Cebuana. Ako lang yung nagwawala sa tapat ng Cebuana na 3 buwan na, hindi pa nagagawa! May mga nagdala ba ng bata ng mga anak ngayon? May mga younger than 18 years old ba dito ngayon? 20? Ako, nagyayabang na yung anak ko. Yung anak ko 18 years old, parang pinagmamalaki pa. Daddy, ang boy band namin ngayon, BTS, saka 17. Sabi ko, hindi yan ang boy band. Ang boy band, Backstreet Boys, saka NSYNC. 4 at 5 lang sila. Para pag may nawawala, namumukhaan namin. Yung 17, gusto nyo bang malaman kung ilan sila? Magugulat kayo. 13 sila. Doon pala, tanga na, di ba? Nag-usap sila. Ilan tayo? 13. Anong pangalan ng grupo natin? 17? I-search nyo, hindi ako nagsisinungaling. 13 kayo, hindi boy band yan, choir yan. Yayabang ng mga kabataan ngayon. Pinagmamalaki nila, Daddy, Spotify. You want to hear the song? We search for Spotify. We hear the song. Di na exciting ang buhay nyo. Natatandaan nyo ba yung panahon natin? Wala tayong control sa emotion pag sumakay tayo ng jeep. Kung ano yung tugtog, yun ang emosyon natin. Sasakay kang Rick Astley, never gonna give you up. Bababa ka sa Whitney Houston. Pinapilap sumakay ng jeep, no? Lalo pag nagyabang ka, may sumakay, are, bayad na kita. Are, kasama ko yung asama ko. Sige, bayad ko yung asama ko. Kasama ko yung mga anak namin. Bayad ko yung anak mo. Kasama ko yung mga chewin. Punyeta na ba ito? Yung driver, lolo mo. Magiging pag napuwesto ka sa gitna, magiging taga-abot ka. Bayad. Hold up daw, pati mo. Okay lang sana kung taga-abot ka, minsan taga-compute ka pa eh. Bayad daw, 5 dyan, senior citizen. Yung 2, estudyante. Umuwi kayo sa Pilipinas, ang saya ngayon doon. Oo, minsan umuwi naman kayo para magka-problema kayo. Saya-saya nyo dito. Sakay kayo ng bus, mga sinungaling mga konduktor. Lagi nasa pinto, isa na lang, aalis na. Sakay ka, isa na lang. Kung 5 na kayo, isa na lang. Ay, ano na kami ah? Driver na lang aalis. Sarap manood sa bus dun sa atin. Ang sarap manood. Yung mga inaantok, kung sino pa inaantok, siya pa yung nakasabit na gano'n, no? Alam mo, Bilin, pag malapit ng lamunin ng antok, ngingiti-ngiti na eh. First time mga Pinoy, ang lakas natin matulog sa mga pasahero sa sakyan. Ewan ko, ginagawa nyo dito yan kung meron kayo. Kasi may powers tayo kahit may binatulog natin. Kahit saan. So this is it. Hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog!
Sean. Tignan natin. Ano yung binili mo, Dad? Comedy Crew. Ayan yung suot mismo ni Alex ngayon. Ayan. Sobrang have fun talaga. Sobrang nakakatawa. Thank you kay Miss Maria and Jay. Diba? Kung di sa inyo. Sige nga, sige. Si Lodi. Ating Lodi Netflix. Yun o, si Lons. Basahin mo muna. Sobra. Sakit mo sa ulo. Mas masakit ka pala sa ulo sa personal. Salamat, Dex. Thank you. Salamat. It's nice to see you in Calgary. Thank you. Thank you. Thank you for watching. So natapos na, guys. So sabi ko, yan ang malupit na talent, yung ano nga to, yung comedy. Pakahirap ng comedy na yan, guys. Walang script, kumbaga walang lyrics, yung deliberation nyo na matindi. Kaya grabe, nakakatuwa. Ang saya lang. Sakit ang ulo ko, walang ko, hindi ko alam kung maririnig yung mga joke ni Alex kasi puro tawa ko yung naririnig ko. Eh nakala ko, guys, na mauulit yung kanyang mga joke dahil lagi akong nanonood sa Netflix. Bago lahat yung baon ni Kuya ngayon, no, Dad? Nag-enjoy ka ba? Yung asawa ko nonchalant, talagang tumatawa, kaya natutuwa ako, grabe. Pero kasi mahilig din kami talaga manood, lalo na sa mga TikTok na nakaka good vibes. Yeah, thank you kay Alex, thank you kay MDL, no, production. Then Jason Marabilla, our friend, our Burger King friends, andito din. And super saya na nakita namin sila ng matagal na panahon hindi nakikita-kita. So ayun lang, ito yung ganap namin tonight. Ang aga pa, guys, ang liwanag pa, 8:50 na PM. Grabe din talaga sa Canada. Ayan, sundan nyo guys si Alex kasi marami siyang pupuntahan. Punta siya ng Edmonton, Winnipeg, Toronto, Vancouver ata yung last niya, as he mentioned. Hindi ko lang alam kung saan ba yung mga So yun lang, guys, sana mag-enjoy kayo dito sa panonoodin nyo at sa may upload kong video, and then please share the video kasi talagang nakaka-good vibes yung mga Hay, mali. Sinundan mo si Kuya. Guys, may sinundan kami. Mali. Eto, pare-parehas kami yung mali. Uy, tingnan mo yung sasakyan. Oh my God. Yeah, pag mga first time sa lugar natawa tuloy yung Pinoy. Sinundan namin siya, mali pala yung way niya, mali tuloy din kami. Nakaka-good vibes. Isa pa yan, ang isa pang next na inaabangan namin si Jokoy. Kasi talagang as a person, as a comedy lover, alam niya naman, siguro alam niya kung gaano ako jolly. Talagang nakakatanggal din ng stress at pagod yung mga ganitong event. Most of my inaatiran talaga is mostly concert, diba? Pero ito kakaiba. Saglit na saglit lang, pero sulit. Sulit yan talaga. Thank you kay Alex. Nakakatuwa siya. Very humble na tao. Mahiyain, di ba, Dad? Mahiyain siya. So, ayan. Mag-seatbelt muna ako. Thank you guys for watching. Sa mga hindi pa naka-follow sa page namin and on our YouTube channel, guys, don't forget to follow our page.